Good day po sa lahat. Ayan, so welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So ngayong araw po ay May 30, 2024 ng hapon po. Magsi 6:30 na po ng hapon ngayon, no? Ayan, at meron po ulit ngayon na mamumukadkad na more than 500 plus po. Ayan, so almost 600 po ngayong gabi. So marami po yung mga ganyan. So nung nakaraang video po, sinabi ko po doon na 400 plus. So ito po yung mga yon, yung 400, almost 400. Ito po yung mga yan, mga yan po, ano? Yan yung mga yan po. Almost 400 po yan. Tapos ngayon naman po is almost 600 po. So eto nga, nung last video po natin sa almost 400, ito po is binagyo. Kumbaga parang bagyo na rin po yung ulan na yun, eh. Napakalakas po. Mula alas 5 po ng hapon hanggang madaling araw po, tuloy-tuloy po yung naging ulan. So nabasa po sila. Ang kagandahan nga lang, madaling araw po tumigil po yung ulan. Kaya na-hand pollinate po namin. So may mga pollens po na naiwan, no? So swerte lang po. Yung naririnig nyo pala kanina, ayan, yung maingay po, ito yung gansa po yun. Dalawang gansa po namin. Ayan, ipakita ko na lang po. Andun yung dalawang gansa namin. Ayan, so andito lang naman po tayo. Ayan, yan po. Ayan po. So eto ngayon, buti na lang po sa isang video po namin, nag-comment po si Sir Elmer Daclan, no? So shout out po sa iyo, sir. Lagi po nakasuporta sa atin, sa ating mga YouTube videos tungkol sa dragon fruit. At may YouTube channel din po siya. Paki-support po si Sir Elmer Daclan po, no? Ayan, nag-comment po siya na nagsasuggest po siya na maglagay ng plastic bag. Ayan, so ito po, sinunod po namin yung payo niya, no? Actually, dati sinasuggest din namin yun, pero very impractical na kasi kung libo na po. Kasi dati po, umaabot ng 1,000, 600, 800, ganyan po yung mamumuadkad. Kaya very impractical kasi ang hirap po, kasi kulang talaga sa oras. Kaya ang ginagawa talaga namin, sa madaling araw, hinahabol po namin na mag-hand pollinate, na yung may nakukunting natitira na powder, yung pollens po, yun po yung pinag-hand pollinate natin, no? Pero ngayon po, subukan po natin na maglagay naman ng plastic po, kasi sayang po talaga pag mamatay po yung mga bunga. Imagine nyo po, almost 600 po na mamumukad ka ngayon, tapos biglang ang liliit yung kalalabasan niya na bunga, o kaya ang masakit pag namatay or nalaglag. So the best po talaga, kahit medyo matrabaho po yung pagpa-plastic, tiyagain lang po natin. Ang mahalaga, malalaki po yung magiging bunga. Ayan, lalo po, ito po, lalo po pag umuulan. So medyo napakasama ng panahon kagabi, kahapon. Baka ngayon, ganoon din po ang mangyayari. Kaya isisigurado lang po namin, kasi marami po ito. Almost 600. Sayang naman po kung ang liliit lang po ng kakalabasan po na bunga. So ipa-plastic na lang po namin. Ayan, na, para mas sigurado po. Sa totoo lang, hindi naman po talaga kailangang i-plastic po lahat. Kunwari sa isang poste po, may 50 po tayo na mamumukadkad, yung parang ganyan po, no? Isa, dalawa, tapos tingnan niyo po magkakatabi. Sa isang sanga, 3, ganyan po. Hindi naman po kailangan na i-hand pollinate po, ay i-plastic po lahat. So kunwari merong tayong 20 dito, 10, kahit 10 lang, lalo pag nagmamadali. Pero kung may time po talaga, mas maganda i-plastic po lahat. Ayan, pero kagaya ko kayo, kung kagaya ko kayo na nagtatrabaho, kahit konti lang po, at least pag nabuksan po natin yung mga plastic bag bukas, and hopefully hindi po uulan, mas marami pong pollens tayong makuha. Yun po yung pang i-hand pollinate po natin sa ibang mga, kunwari po naulanan din sila, yun po ang pang-hand pollinate po natin. May makukuha po tayong mga pollens dyan. Ganun po. So ganda ng suggestion ni Sir Elmer po, ano? At gagawin po talaga namin, kasi nasasayangan kami. Kesa naman po yung parang sibuyas, yung size ng ating i-harvest po. Ayan. Ayan po, no? Ang pinapakita lang po namin is ito yung mga nandito, no? Pero same lang din naman po kasi sa farm namin sa kabila. Halos ganito lang din kasi ang itsura niya. Same lang din po. Ayan. So sa total po, nasa almost 600 po na mga bunga po yan. Ayan.
Ayan. Ayan po, no? Napakarami po sa isang poste po. More than 50, 40 plus. Basta nagre-range po ng ganun, no? Ayan po. Ayan, no? So, sa paglalagay po ng plastic bag, simple lang, huwag niyo pong hihigpitan. So, ito nga po pala yung medium size. So, marami po tayong recyclable na mga plastic. Kasi di ba po, bawal ang plastic. So, ito po yung mga recyclable po. Ayan. So, ayan, no? Mas maganda tanggalin niyo po ito para hindi mo makalat sa farm niyo, sa dulo niyo. Ayan. Tapos, gagawin niyo lang, oh. Ito nga pala pwede pang ulit gamitin sa susunod. So, ipapasok nyo lang po. Ilapit mo, Kuya TJ. So, ito po, no? Ipapasok nyo lang po. Ayan, so, tapos konting tali lang, no? Hindi masyadong mahigpit. Ang ko lang naman, wag maulanan, yun lang. Tapos, yun nga, kung mapapansin ninyo, hindi naman po kailangang lagyan lahat yung mga ganito. Kunwari, 3 po sila, di ba? Kahit itong isa lang, pwede na po. Kasi may makukuha, kunwari po sobrang lakas po talaga yung ulan. Ito po, kunwari na wash out po sila. Meron po ito. Meron po tayong mapagkukuhanan ng pollens po. Tapos agahan po natin yung pag-pollinate, pag-hand pollinate. Kung kaya po natin ng 4:30 ng madaling araw, mas maganda. Ayan, lalo kung may trabaho po kayo gaya sa akin, 4:30 ng madaling araw, mag-hand pollinate na po kayo. Yan, para hindi po tayo malit sa ating mga trabaho, ano? Ayan, ganyan lang po. Napakasimple lang po. Tapos sabi ko yan, hindi kailangang lagyan po lahat. Kasi, very practical. Ngayong gabi po, nasa more than 500 po yung mamumukadkad. So, napakadami po yan. Eh, paano kung mag-isa kayo? Gaya sa akin ngayon, no? Mag-isa po akong maglalagay ng mga plastic sa mga ganito po, mauubos po talaga yung oras na dito maglalagay ng ganito. So minsan nga dati na sinasabi ko, impractical yung paglalagay ng mga plastic, pero talagang kailangan kung gusto po natin talaga na malaki yung mga bunga po ng dragon fruit natin. So sample pa po, ano? Ilawit mo, Kuya TJ. So yan, kung mapapansin po yun, napakarami po talaga sa isang poste po ng dragon fruit. Umaabot po kasi yan ng more than 50 plus po na bunga. Ayan, 40 to 50 po ang bunga sa isang poste po namin ng dragon. Ano, ipapasok mo lang, din tatali mo po. Sa mga, actually, aminin namin, first time din po namin maglagay ng plastic sa mga dragon fruit namin, no? So sa mga expert po dyan, mga nanonood, yan, pa-comment na rin po kung tama ba itong ginagawa namin, no? Ayan. Ayan, no? Okay, last po, ano? Lagyan po natin. Lalo kung kunwari, dalawa silang magkatabi, yung isa na lang po ang lalagyan ninyo. Yan, isang tali lang. Okay na po. Ito nga po pala yung maingay kanina, ano? Yan, tsaka yung ating mga kambing. So, ongoing din po ang ating development sa farm. Kaya yan, nagkalat po yung mga kambing natin dito. Ayan, no? So, yan, katabi lang po ng ating dragon fruit. So, yun lamang po sa video po na ito. Kung may mga questions po kayo, ayan, feel free po na magtanong at sasagutin po natin. Hindi man po kami expert, pero sa more than 8 years po experience namin sa pag-dragon fruit, sigurado naman po makakatulong po kami sa inyo. Lalo po kapag organic po, all natural yung fertilizers po na gagamitin. So, yun lamang po. Salamat po. God bless.